Fruit and Vegetable Carving Tutorial Part 3 by Zeus Mac. Ito ang gagawin natin pakpak, no? Pero pinutol ko na, may putol na ito. Yan, pakikita ko naman ngayon kung paano isisip yung pakpak. Yan. So, as pagbalbalat, nabalatan muna natin. Dapat mabalatan yan. Yan. Ika. Yan. We have to peel. Yan. Peel muna natin yan. Balatin muna natin. Peel muna natin yan. Balat, balat, balat. Tapos isi-shape natin. So, dito, dyan yan. So, nagsishape ako ngayon using my knife, no? Isang klaseng knife na matalim. Yan. Then, gaganon natin dito. Ito. Yan. See? Tapos yan. Yan ang pakpak banda rito. So, gagawin na natin itong pakpak banda rito. So, kailangan medyo maingat ang pag-uukit. No? Maingat ng pag-uukit. Yan. Yan. Teka. Kasi, ang design nito is baligtaran. Para ka lang gumagawa ng styrofoam. Dahil loob to, yun ang labas ng pakpak kasi nakataas. So, pakikita natin yung design sa loob ng pakpak. Yan. But of course, dito, pag ganyan yan. Yan. Tapos the rest, pag ganyan. So, hugis na siya ng pakpak. But we have to use this type of metal na ano lang to, hindi naman matatalim to eh. Para magkaroon siya ng teka, itas natin konting camera, sorry. Yan, para magandang tignan. Yan. Yan, nakasentro ano, yan, lalagyan natin ganyan. 2 3 4 5 6 7. Yan. Then we have to remove. Dapat isang ganyan lang mapuputol. Ibig sabihin, hindi gano'n nag-penetrate yung chisel natin. Yan, no? Meron na siya noon. So, ang gagawin natin, lilinisin natin to. Mamaya yung ulo ang gagawin natin. Dudugtong-dugtong natin yan using a barbecue stick or toothpick. Yan. Then, this part, dapat nakaganyan konti. Kasi dito yan, oh. So, magkaroon kayo ng idea, yan, pag nilagay natin yan. So, since na nandoon, ang gagawin natin, gagawa na tayo ng level dito. Ayan, nakaganon siya, ayan. Dapat alam mong i-portion, hindi ka gagamit ng lapis, walang lapis, yan. Yan, no? Yan. So, yun yun. So, i-detail muna natin ngayon to. Detalyado muna para sa ganun magandang tignan. Kasi yung ginawa natin dati, medyo maganda rin yun. Pero ito, dahil pangalawang gawa natin, I still remember, matagal ko nang ginawa yun. Buhay pa noon. Ang nag-model ko pa si Cora. Yeah, Cora ang pangalan. Nung patay na siya ngayon. Yan. Friend ko yun. Yan. Ngayon, dahil malinis na siya rito, katulad ng styrofoam. Yan. Loob yan. So, dapat pa ganon, no? Yan. Dapat kasi, di ka naalis dun sa original design ng mga hayop kung hayop yan ang gagawin mo kasi sa loob yan eh. Okay, no?
Lalagyan ngayon natin ng mga lines, no? Dito, yan. Minsan na out of ano yata ako focus, no? Kasi nga iniilagan ko yung camera. Hindi ko iniilagan dahil ayaw magpakita, no? Iniilagan ko dahil yung sentro, yan, tulad yan, yan. Para maganda, lagyan natin ng 3 layer hanggang dito. 1, 2, 3, 4, 5. Madali lang, di ba? Para ka lang naglalaro. Yon, di ba? Nakita nyo, may layered na. Yan. Madali lang naman yan. Ang kailangan dyan, imagination lang. Yan. Yan, dahil may layered na siya, susundan natin yan. Yan. Tatanggalin natin yung bukol para sa ganun, parang realistic, no? 3-dimensional ang dating. Yan. So on the spot, gagawin natin siya. Pero maganda doon dahil nga hindi putol-putol. Dito na puputol. Yan. Tapos, gaganon natin yan. Dapat yung imagination nyo pag ganon, no? Ito, magguguhit na tayo. Yan. Doon. Hanggang sa matapos yan. Yan. Natapos natin ng isang layer. Ngayon naman, dito naman. Sana yung mga sa alma mater ko, sa School of Arts and Trade, tsaka yung mga inimbita ko sa Benguet School of Arts and Trade, yung mga HRM doon, yung mga food preparation doon, food tech, sana, kasi nagano ako doon nag-conduct ako ng mga seminars doon, nasa Pilipinas pa ako. Shout out kay Madam Katao, yan, kay Madam Lino, yan, Lorna Lino. I hope they will remember me. Tapos, shout out din kay Madam Miriam ng Trade School, tsaka ang kanilang presidente na si Mr. Si President anong pilido ba ng President ng Trade School? Si Madam Miriam, BMBIA, yan, yan. Nakakonsentrate lang ako, pasensya na po, no? Yan. Kasi mahirap lang, minsan nawawala ako sa line ng camera. Yan. Shout out sa inyo lahat dyan. Yan. Yan, nabuo na natin yung loob. Dito naman. Yan, ginagawa na natin yung pinakadulo ng pakpak. Kung live ito, walang dire-diretso makikita nyo. Ay, makikita nyo naman to pag pinost ko. Ayan. Sa live kasi, hanggang ilang oras yung kaya. Ito, dahil naka-record, at i-upload natin, napupuno yung ano. Yan. After doing that, you should have to separate it like that. Yan. Nanghirapan akong tumingin dahil kailangan masentro. Yan. Pati yung mga agila, ganyan din ginagawa. Pagka natapos mo na yon, ibabaligtad mo. Siyempre, lilinisin mo siya dito. Maingat ka kasi manipis na yan, naputol na doon. So, lalagay mo dito sa palm mo. Lalong maingat kasi baka matusok. Yan. Yan. Minsan di ako nahinga dahil sa control ng hininga. Baka mamaya biglang dumulas. Pero sa inyo, dahil mapupurol lang sa mga beginners, kasi to nasa TV tayo, kaya dapat mag-ingat ako, bawal yung masugatan talaga, bawal yung dugo,
sa inyo, kaya nyo nang gawin yan kasi hindi naman kayo naka-live o naka-video, no? So as you see, this is it, no? Iyon yung ilalagay dito, idudugtong dyan, no? Makikita nyo siya talaga, asin talagang detalyado mamaya. So, dito muna tayo dun sa isa. Ito na tayo sa pangalawa. Yan. Lalagyan na natin ang boundary ng pakpak. So, ilan layer dyan? 3, no? Tapos dito, paliit kasi nga, dahil nasa kaliwa to, dapat hindi yan pantay. Kasi nakaladlad yung isa. Isa nakatikumkum o nakatupi. Yan. Then we have to cut it again, the same procedure. Yan. But remember, ito nakalabas. Isa nakapasok noon kasi dahil nga sa bandang kanan yun. Yan. Kulang pa siya ng hindi pa nag-penetrate na yung konti lang. Tibay-tibay pa siya. Medyo konting pantay yan. Yan. Pantay-pantayin natin konti. Using a knife. Yan. Yan, medyo okay na siya. Lalagyan na natin mga markings ngayon, yung parang mga feathers. Palagi kong nabababa kasi nga di ko nakikita, nakaharang ang camera. Sharp muna natin yung line. Yun. Yan. So, since palabas, ito papasok niya. Ito palabas. Okay. So, lalagyan na natin kamukha nung kanina. Popost muna natin para mahapuno tayo. Yan, natapos na natin yung isa. So, nakadalawa na tayong pakpak. Bababad muna natin para tumigas. Yan. Ngayon, ito, lalagyan natin ng design sa loob. Dahil hindi naman siya nakikita, so ang gagamitin natin itong mga ganitong klaseng pang-ukit, no? Konti lang naman design, gaganyan mo lang. Kasi manipis na yun, hindi na pwedeng liitan. Baka mamaya, sumobra, maputol. Di naman kasi nakikita to, nasa likod. So, ang gagawin natin, yan. Para meron lang masabing hindi lalaktawan. Yan. I know maraming nag-i-enjoy. Sana tapusin nyo itong video. Makikita nyo kung paano natin i-assemble naman. Yan. Yan, no? Kasi sa likod na to, so gagawin natin ganyan na lang. Yan. Di na natin i-arco kasi penetrated na yon, no? Kasi likod naman to, gagawin natin yung ganyan halos. Yan. Para hindi maputol. Hindi nakikita to, nakatago to. Pag sa competition, ay naayos to. Kaso, hindi daikon yung ginagamit, matagas na parang ano yun. Ano to rin yan? Yan yung loob, yan yung labas, no? Nakaganyan yan. So pag sinugnog natin, dinugtong natin, nakaganyan yan. Nakikita rin natin yung buo. Dito naman tayo sa isa. Yan. Now we have
2 feather. Ito dito, nakaganon sila. Yan. Kaya hindi na nakikita yun. Yan. Pero didetalye natin ngayon, lilinisin natin para sa ganoon matuwa yung mga nanunood at maiengganyo silang gagawa din kanila. Yan. Separate natin, dapat detalye yan. Para sa ganoon. Tapos, gaganyan mo dito para bumuka. No? Pagka nag-absorb ng tubig, bubuka yan ang ganda. Yan. Yan. Yan, para bumuka. Yun. Ganda ng bukaan yan mamaya. Para silang lumilipad. Ito rin, ganyanin mo rin siya. Dapat malalim yun. Tapayan lalim yun. Pag kasi nag-absorb ng tubig yan, titigas. Mag-i-spread. Yun. Huh? So, ayusin. Yan. So, pag dinugtong natin yan ang ganda, dito na tayo ngayon. Bago natin gagawin yung katawan, lalagyan natin balahibo, gagawin muna natin yung ulo. No? Dahil idudugtong din yun using a barbecue stick. Pakikita ko rin. Yan. Pag nagawa na natin yung ulo, yun na lang tuka, tapos yung trunk ng puno. Yan. Yan, dalawa. Tumisa para bukas. Sa ating live, ito ang gagawin natin. As usual, babalatan muna natin. Yan. Saka natin uhugisan mamaya ng ulo ng swan. Dapat magalong kang kumbaga kokorkulahin mo talaga. Kasi wala namang pansukat dito eh. Yan, no? So, bali pinutol ko siya ng 3. Yan. Dito natin idudugtong yan. Nakaganon siya. Nalagyan natin ng tuka. No? Kita nyo ang design? Okay. Susundan natin ngayon. Dapat ma-imagine mo yun habang ginagawa mo. Okay. Gagawin natin ngayon. Yan. With all imagination. Sandali lang ako'y mananahimik. Yan. Yan. Pag-ubisa natin para tayong nag-uukit ng styrofoam. Tsaka ng mga sabon, mga kandila. Dapat matuto kayo noon. Minsan magkakasesyon ako ng ganoon para kayo matutong mag-ukit, no, ng mga gulay. Ang gagawin natin, medyo may sabon. Tsaka candles. Yan. Tingnan nyo to, dapat 3-dimensional ang gagawin natin. So, kailangan, hindi lang dito siya pantay, pati dito. So, kailangan, yung utak mo, umiikot din. What I mean na umiikot, na advanced thinking, ganun ang ganun ang sculpturist eh. Na advanced thinking namin kung anong kinalabasan sa kabila. Katulad nito, medyo nakapaling ang ulo, papaling ko siya. Saglit. Ito, gagawin natin tuka. No? Ito. So, nung naputol ko, ito na yung kinalabasan niya. Gagawin natin ngayon tuka. No? Yung tuka ng yan. Ilinisin muna natin. Yun. Kailangan, tama, hindi yung tabingi ang tuka. Kailangan magaling ka talaga sa imagination and calculus. Yan. Ting mag-highlight sa kanyang liig. Kaya iniba natin ng iba yung kulay niya, orange. Saka yung mga Peking duck kasi orange naman talaga yung ganito nila. Yan. Tapos yakit natin konti. Yan. Imamatch muna natin dun sa liig. Ito yung liig. Yan. Yan na siya. Yan. No?
idudugtong natin yan dyan. Yan. Pagka nadugtong, tsaka mo siya ngayon pipinuin according dun sa balance ng sculpture, no? Yan. Nalagyan din natin ng kunyari ng ilong. Yan. Dito kasi yung mga ilong niyan eh, no? Yan, bubutasan natin. Yan, butas ng konti. Yan. Tapos, lagyan natin ng guhit yung bill niya. Itong tuka. Ito. Dandan para sa ganun balance. Mamaya lumampas, out of proportion yung pagkahukay mo. Tapos ang bayan niya. Ano kasi, halos hindi mo makita, di ba? Kasi nga gulay. Dapat maliwanag talaga mata mo. Yan. Dapat yung size nun kamukha din dito. Di ka nawawala sa photographic memory na kung tawagin. Yan. Para balance. Yan. Tapos dito, yan o, balance na balance siya o. As you see, balance yung pagkagawa niya. So, bubuka natin konti yan. Yan. Yan, no? Nakabukas yung konti. Lalo pa natin ibubuka kasi pagka nag-absorb ng tubig yan, ang ganda, nga yung bibi. Yan. Tanda, baka maputol, no? Yon. Tapos, putol mo dito, bilugin mong konti. Yan. Para balance. Yan. Yon. See? Meron na tayong tuka. Idudugtong natin ngayon dyan yan. Kukuha tayo ng barbecue stick dahil wala pa yung ating mga toothpick. Yan, dudugtong ko just putting them together, the neck and the bill of the swan or geese. Goose. Yan. Yan. Okay. Tapos ayusin natin. Diba very, very exciting? Kaya pag natuto kayo, yan o, di na natin makukuha yung natutunan nyo. So, stay tuned sa aking mga live. Marami pa tayong gagawin. Ay, nako. Lahat ng mga request nyo gagawin natin. As long as possible sa mga gulay, no? Saka maghahanap tayo talagang mga edible na stuff, no? Pinaka-excited dyan yung bread sculpture. Kaya yung mga from trade school, mga students yan, yung mga mahilig sa yung mga food enthusiasts. Si Ate Evelyn, yan. Kaya ang gagawin natin, lalagyan natin ngayon detalye yung balahibo yan. So, wait and see. Sagulit lang. Yan, dito muna tayo sa buntot. No? Umpisahan natin dito sa gitna. Yan. Yun. Tapos dito sa other side, medyo di natin nakikita. Tansya na lang.
Nagtataka kayo bakit may screwdriver. Pinambukas ko kasi. Yan. Sinong hindi magkakaroon ng interest dito, di ba? So, tapos sa ilalim, tapos natin konti yung ating camera. Yan. Para kitang kita. Yan. Hanggat maaari kasi baligtaran niya. Yung mga kaya mong ukitin mo. Yan. Ngayon, ang next procedure, yan, babalance natin dito. Hindi pa siya balance. Yun, medyo okay na. Yan. Kasi tinabingi natin yung ulo, yun. Medyo tumingala. Ika nga, linagyan natin ng movement, no? Pag gumagawa kayong sculpture, mapakahoy, pag obra maestra nyo, katulad niyan, lalagyan mo ng life, yan. Kunyari, tumingin siya doon, hinahanap niya si, yan, yung nag-donate sa kanya ng mga staff na, yan, mga gulay, yan. So, yung gustong magpa-shoutout, sulat nyo lang dyan. Next na magla-live tayo sa shoutout. Okay, yan. Si Teens, thank you so much. Isa po siyang cook, no? Marami po siyang tinitinda. Yan ho ay hindi, palagi niya akong sinusundan. Yan. Yan, lagay na natin ngayon yung pakpak, susukatin natin. Yan. Ito, dito. No? So, nakaganon siya. So, didiretsuin natin ngayon yan. 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 Dapat pag ginanon mo, sakto. Dapat magaling ka sa calculation palagi. Kasi sinasabi sa inyo yun. Tapos, dito yan. Yan, bumubuka na. Dito naman yung isa. So, yung isa. So, dito. Yun. Dito ko siya kukuwang angle ngayon. Dito. Dapat magaling ka sa ganyan. Yan. Para maghiwalay, di ba? Yung isa dito, yung isa doon para mag-spread, no? So, kulang pa siya ng spread. So, yan pa natin siya ibababa. Yan, nilalagay na natin. Yan siya, ano? So, dito yung isa. Tapos, dito ang isa. So, yan yung outgoing, yung design niya, no? So, pe-permanent natin ngayon. Saglit. Yan na. Lalagyan naman natin ngayon ng mata. Gagamit tayong beans. Yan. Gusto ko sana yung pepper kaso maliit ang mata. Gusto ko yung medyo, yung mata, catchy. No? Yan. Na natin kung bagay. Pwede naman palitan eh. Yan. Kasi meron siyang meron siyang white. Diba? Yun. Diba? Takyan pa natin konti yung butas. Tignan nyo, dahil naninigurado ko, hindi kagad nilalakyan yung butas. Kasi pwede naman lakyan, diba? Pag sumobra na, ayun, out of proportion na. So, kailangan, umpisa ka muna sa maliit. Yan. Yun. At least meron siyang white. Yun, di ba? Tapos, dun naman sa kabila. Yan. Dito naman, kukunin mo yung level niya. So, dito siya. Dito, kaya ko nang tantsayin na kahit malaki. Kasi nakuha ko na yung isa dun eh. Yun. No?
Yun, kaya ko na siyang tantyayin. Yan. Yun. So, meron na siyang mata. Ayusin natin siya ngayon. To be continued. Itutuloy.